Simple lang. Kasi the originals yung mga natira. Dami nang dumaan, sila pa din. Kasi original lahat ng taong nandun. Kung sino yung nagsimula ng Toro family, same pa rin yung mga taong nandun. Kung sino yung kasama namin mula simula. Yung mga original na lang talaga na Toro family. And way before pa maging Toro family, yung mga member na natira dito. Magkakasama kami nun lahat kami nila Tony. Oh, ba't ganun? The originals na lang yung natira. Kaya nalaman namin na the originals kasi yun talaga yung mga natira. Tayo na lang yung nagsimula, maraming nag-aalisan. Pioneer talaga yung natira. Nandiyan pa rin yung pundasyon, nandiyan pa rin yung nagsimula. Yung mga along the way, may maraming nakapasok, pero marami ring umalis. Since day one. Yes, kaya nga the originals since day one. Naging official akong Toro family member 2019. Kakilala kami kasi before ni Tony sa Laguna, 2017. Doon pa lang medyo tropa-tropa na kami. And then 2019, nakita ulit kami sa isang studio sa Las Piñas. And inoferan niya ako na gusto mo, gamitin natin yung talent mo kasi sayang. Post natin sa internet, sama ka sa akin, ganun. Naging official talaga ako 2019. Kasama ako sa The Originals kasi nung panahong binubuo na yung Toro family na ilalabas sa social media, isa ako sa mga nauna. Kasama ako sa hirap noon nung wala kaming makain. As in, parang isang buong buwan corned beef lang yung ulam namin. Alam naming may pera si Tony at si Kuya Rob noong time na yun, pag fried chicken yung ulam namin. So, the original ako kasi nung binubuo yun, kasama ako doon sa hirap. Magkagrupo pa lang si Mami Oni and si Ate. Nakakasama ko na sila. Wala pang vlogging noon, so hindi nyo pa ako masyadong nakikita. Pero ayun, matagal na rin kami magkakasama, so I consider myself talaga na as isa sa The Originals. Actually, since day one na nabuo yung Toro family. Pero way back pa man din, hindi pa siya naging Toro family. Nandito na ako sa pamilyang to. So, isa talaga ako sa mga The OG. So, kaya ayun, The Originals. Masaya kasi tayo yung nagsimula eh. Tayo yung kumapit sa isa't isa at di nagbitawan kahit maraming nangyayari along the way, maraming problema, maraming conflict. Pero naayos natin kahit na anong mangyari, kahit na anong nangyari sa nakaraan. Malungkot sa una, pero dahil maraming come and go. Pero masaya din kasi same faces. Kumbaga masasabi mo na ang titibay ng mga mukhang to. Masaya po kasi ang tawag doon yung bonding. Kabisado niyo na po yung isa't isa, mga ganun po. Masaya po. Ay! Nakakaloka guys, sobra. As in, pero masaya ako kasi doon ko napatunayan na kahit sino pala talagang dumaan, dumagdag, umalis. Still, at the end of the day, yung mga The Originals talagang matatag, matibay, at totoo sa isa't isa. Walang peke. Puro tunay. Masaya. Kasi the originals, yun yung mga matitibay. Kasi nga, kaya nga the originals, yun yung matitibay kasi ang daming mga pumasok na wala. Ending yung mga original pa rin natira. Mas suwabe. Kasi mas kapal na naman yung bawat isa. Kaya hindi na siya ganun kakomplikado. Wala akong gusto ibalik. Sa totoo lang, wala talaga. Kasi ngayon ko talaga napatunayan na hindi naman na namin kailangan ng kung sino pa. Kasi umalis na sila eh. Kumbaga, nandito na kasi yung chance, binigay na, spoon-fed na sa kanila lahat, tapos parang inayawan pa nila. So parang ang laking slap sa mukha namin yun na, yung kakapal naman ang mga mukha nito. Tapos, para bumalik pa, hindi na. Hindi sa pagiging pero wala. Kahit naman na bago pa lang ako, although dati pa nila ako nakakasama, nakita ko naman talaga kung sino yung totoo and sino talaga yung mas deserving na magstay din sa Toro Fam. So, parang wala naman. Wala na eh. Umalis na eh. Ba't pa ibabalik? Wala muna. Hindi nila deserve yung effort, oras, at chance na ibibigay pa ni Jowa. Kasi sayang eh. Masaya kami ngayon. Kung may babalik talaga, wala. Kasi sobrang solid ng originals niyan. Wala talagang maarte. Lahat totoo lang. Wala nang babalik kasi umalis na kayo, huwag na kayong bumalik. Yun lang yun. Para sa akin po, ayoko na pong may bumalik sa Toro family kasi lahat po sila ay sinungaling. Kasi ang dami po nilang promise na hindi na natutupad, yung hindi na pinapanindigan, mga ganun. Hindi ka namin iiwanan, hindi ako aalis sa Toro family. Love po kayo, lahat, wala pong sticker, ganun. Ay nako, ang daming sinungaling dati. Si Mikay, kasi siya yung isa sa mga The Original. Actually, lahat naman nang umalis dito,
Alam ko magiging masama yung tingin sa akin ng tao kasi isipin nila ako yung dahilan kung bakit sila umalis. Pero lahat talaga ng umalis dito, legit. Since day one na nagtataray ako sa kanila. Kung ano yung nararamdaman ko kasi may nasisense talaga ako. So lahat ng umalis dito, wala talaga guys. Lahat talaga sila hindi okay para sa akin. Masaya ako. Si Tentay. Si Ate Tentay. Kasi ano talaga, kahit anong turo mo sa kanya, ano talaga. Kahit anong ipilit, kahit anong paganda mo, kahit anong ipagawa mo, ayusan mo, bihisan mo, patirahin mo sa magandang bahay, kung mahirap talaga pakisamahan, and ayaw niya talaga mahalin yung pamilya, hindi na dapat ipilit. Yun si Mikay. Hindi ko naman siya ayaw mawala na ano lang ako sa kanya ng mga tumagal na kailang beses na pagalit si Tony sa kanya. Yung ungrateful, tapos yung number one dun na kay Tony lang siya may respeto, sa amin wala. Lalo na yung sa asawa ko kay Papi, yung pag-aaway nila, ganito kaya, total, wala naman akong pakialam doon kasi girl things. Pinakaayaw ko, number one talaga si Tentay. Kasi kung makikilala nyo talaga yung totoong Tentay off-cam, sobrang plastic. Grabe yung stress ni Tony at ni Ate Marie dyan para lang magbago siya. Pero wala tayong magagawa. Di naman hawak ni Tony at ni Ate Marie yung utak ni Tentay. Pero meron talaga akong pinakaayaw, si Aaron. Kasi si Aaron, sobrang isip bata. Tumatanggap naman siya ng mga sinasabi ni Tony or ni Ate Marie. Pero sobrang self-centered niyang tao. Gusto niya nararamdaman lang niya yung mahalaga. Bukod doon, kaya ayaw ko kay Aaron. Kasi yung pangalawang beses na iniwan niya si Tyronia. At this time, nagsama pa siya ng mga kapatid ni Tyronia. Sobrang masakit kasi kay Tyronia. Kasi kung kami ngang matatanda, nasasaktan. Paano pa yung sarili niyang anak? Kung sustento lang naman yung usapan, hindi naman natatapos ng pagiging ama, ng isang ama sa sustento lang. Mahalaga pa rin yung presensya. Although may mga ginawa naman si Aaron kay Tyronia no na inahatid niya sa school, sinusundo niya. Pero para sa akin, sa 9 years siyang nawala sa buhay ni Tyronia. Sobrang kulang pa. Maraming moments na madaling araw bigla na lang lalapit sa akin si Tyronia at umiiyak na. Namimiss niya yung mga kapatid niya. Kahit ganun yung ginawa sa kanya ng tatay niya. Masakit din para sa amin yun. Alam ko gusto mo nang yakap yung daddy, dali na. Punta ka na dun, sige, ikaw na tumayo. Dati, yakap daw siya. Pipigil ka ng luha mo, no? Na ako. So hindi man ako naiiyak, naiinis lang ako. Parang lang. Anak, hindi kita iiwan. Kung mag-alala, hindi ako tulad ng tatay mo. Alam mo yun, kasi siyempre marami naman tao or baka mayabangan sa akin or something sa mga sasabihin ko. Pero pangalawang beses na kasi, alam mo yun, hindi ko lang sa kaya nakitang umiyak ng ganito kaya ako mag-isawan. Dahil nakanda lang yun, yung nararamdaman ko lang. Parang gusto niya sumabog pero hindi ako alam mo yun. May respeto ako kay Aaron bilang tatay ni Tyronia. Pero bilang lalaki na may bayag at may paninindigan, wala. Si Unicorn. Kasi mas malala yung mga nagawa niya at ginawa niya. Pinilit niyang bumalik pero meron pa rin may bahid pa rin, may agenda pa rin siya kahit papaano Example na lang nung birthday ata ni Happy yun or nasa simbahan tayo, basta may nahanap sa kanyang hindi niya dapat dala. Nagdala siya ng ganung sa around sa mga bata. Kaya ekis yun sa akin. Hindi tamang gawain yung ganun. Actually, dalawa po yung isa. Dati pa po yun si Aviona Star. Ayoko po sa kanya kasi pinakain niya yung mami ko ng panis. Tapos yung isa, yung Team Veron, si Tatay Elon. Yun yung ayaw ko kasi, yun nga, hindi kita iiwan, sasamahan na kita hanggang sa paglaki mo. Tignan nyo ngayon, wala na naman siya. Ganon. Kaya ayoko po at masaya ko kasi, wala, hindi na nagkakaroon ng acid yung mami ko at saka, meron akong daddy. Kaya okay na ako doon. Kasi meron akong dati. I think silang lahat. Kasi ayaw nila ako, kaya wala na sila dito. At ayaw din sa kanila ng puso ko, kaya wala na sila dito. Ganun siya kasimple. Di ko na isa-isahin kung bakit. Marami din naman kasing wala nga sa reality show at vlog lang yun, na hindi talaga na-videohan kung bakit pa talaga. Actually, nakakasama namin siya ngayon Si Kuya Rob. Pinapatunayan niya ngayon kay Tony, yung mga pagkakamali niya noon, tinatama niya ngayon at nakakatulong siya sa pamilyang ito. Pero meron pa akong isang namimiss, pero gusto ko kasi talaga siyang matuto. Kasi kasangga ko to Cavite pa lang. Si Mikmik. I-miss ko talaga si Mikmik kasi marami din taping days ni Tony na kasama ko siya, nagtutulungan kami kay Tony. Pero si Mikmik kasi gusto ko siya matuto Gusto kong hanapin niya yung karakter niya.
outside the Toro family? Mamimiss ko siya kahit medyo ang laking sakit sa ulo. Si Ate Mikay. Kasi yung bonding namin ni Ate Mikay, as in, naging super solid talaga. Siyempre, magka-roommate kami, friendly kami, parang kami yung Gen Z, single sa Toro fam. So, ayun, masaya siya kasama, pero sa work hindi. Actually, yung huling umalis si Mikay. Miss ko siya kasi malambing naman siya eh. Yun nga lang lagi nakasimangot, pero malambing siya sa way niya. Kamahal-mahal naman. Lahat naman ng Toro family, minahal si Mikay dahil jolly siya. Alam mo yun, parehas kami. Nagja-jive kami yung pag tumatawa kami, parehas ng ng tining ng boses, tas yung halakak talaga. Talagang makikita mo yung galang-ala pag tumatawa, yun yung namimiss ko. Wala po. Ang namimiss ko lang sila Ina RG. Yun lang po. Actually, dalawa namimiss ko sa Toro family. Namimiss ko siya dahil nakikita ko yung happiness, pero hindi ko siya namimiss sa part na marami siyang kalokohang ginagawa. Si B. Yung isa naman yung nanlason sa'yo. Barkada kasi yun eh. Fiona. Star. B. Una sa lahat, kapal ang mukha nyo. Pangalawa, sinayang nyo. Although, may kanya-kanya naman tayong mga perspective sa buhay. Pero ayun, sinayang nyo. Sana mapanindigan nyo yung ginawa ninyo, na talagang kayanin nyo yan. And then, panindigan nyo yung kapal ng mukha nyo, yung tigas ng mukha nyo. Ayun lang. Good luck. God bless. Sana maging successful kayo. Thank you po. Thank you. Nabawasan kami ng stress and sana mag-grow po kayo and mamulat kayo sa realidad ng labas. Kakasabi ni Mami sa inyo na mas masakit ang mundo sa labas. Alam ko marirealize nyo rin yan kasi ginawa naman lahat ng Toro fam para maprotektahan kayo. Pakatatag kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Tingnan natin kasi sa una lang naman yun eh. Tama ka naman yung mga sinasabi ni Tony naman. Yung nakaramdam na nga ng hype kaya umalis. Yung iba nakaipon kaya umalis. Marami pa rin nagme-message kay Tony na mga nagsisisi, ganun. Ayoko yung lumbog sila. Kasi nalaman nila yung pagsisisi sa uli. Kaya nagme-message sila kay Tony. Sana mag-succeed kayo sa kung anong path ang tinatahak nyo ngayon. Nang walang gabay ni Tony. Alam ko naman kaya nyo yan kasi malalaki na kayo. Iniwan nyo nga si Tony pagtas yung pakinabangan eh. Sana patunayan nyo. At sana huwag kayo maligaw ng landas. Pakiramdam ko ang main dahilan kasi kung ba't wala kayo sa Toro family is inuna nyo yung akala nyo kawawa kayo kasi may nag-a-advise sa inyo. Akala nyo hindi naiintindihan ni Tony or ni ate mo rin na nararamdaman nyo. Inuna nyo yung pride nyo. So sana para sa akin, daling kayo ng pride nyo dahil kasasuccess nyo. Pagpatuloy nyo lang kung ano yung pinapaniwalaan nyo. Malis kayo kasi may pinapaniwalaan nga kayo. Pagpatuloy nyo lang. Lahat naman tayo may laban sa buhay. Lahat tayo may kanya-kanyang pangangailangan. Gawin nyo lang yung best nyo at huwag kayo manapak ng ibang tao. Yun lang. Bahala na si Lord sa inyo. Lahat ng tao may karma. Hintayin nyo na lang. Maraming salamat sa mga naging parte ng Toro family at hindi ko kayo makakalimutan. Appreciated ko kayo but at the same time, good luck. Wala na akong masamang tinapay pero hanggang dun lang ako. Wala na akong galit sa inyo, sa totoo lang. Nung una, inaamin ko nasaktan ako kasi pinangakuan ako ng kung ano-ano, na mahal ako, na hindi ako iwanan. Saka pagkakamali ko din yun kasi in-expect ko talaga na yung tulong ko may babalik. Babanda, kumbaga pabalik sa akin. Kasi pinangakuan ako eh. Pero, ganito na lang yun. Ganito na lang siya. I think yes. Kasi, kaya siguro hinahayaan ko pa rin na pumasok si Rob sa buhay namin, ng Toro family. Kasi, isa siya sa mga bumuo nito. Malaking part siya noon. Siguro as supporting system na lang. Parang ganon. Pero hindi na talaga Toro family kasi hindi na rin namin kakayanin na makasama pa siya sa isang bubong, ng family ko, gano'n. Kasi wala naman na talaga akong sama ng loob sa mga umalis. As in, happy ako na hindi ko na rin sila kasama. And I think yung iba din, happy na wala lang Tony Fowler na masyadong dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito yung trabaho. Wala nang magmamando sa inyo. Kaya, naiintindihan ko din kung bakit yung Toro family, kung nanonood pa kayo nito, marami dito yung parang ang galit, parang ang sama ng loob. Pero ang totoo, iba yung masama yung loob na galit sa masama yung loob kasi nasasaktan para sa akin. Ako yung number 1 na nagpupush sa kanila ng, ayahan na natin guys, ayahan nyo na yun, okay lang. Hindi kasi na ganito ka na-witness kasi nila. Pero ako, sa totoo lang, sa lahat talaga, makamove on na talaga ako. Hindi, okay lang. Walang problema sa akin eh. Maganda nga yun eh.
Oo naman, syempre. Alam niyo guys, sobrang tagal ko nang gustong mailabas lahat talaga. Kasi hindi lahat ng bagay na ilalabas namin dati dahil nga hindi the originals yung mga natira at may mga iba pang tao na kasama. And sila talaga sobrang secretive. Ang hirap kasi lagi namin silang pinoprotektahan, lagi nilang, alam mo yun, ayoko na maging censored. Gusto ko na ipakita talaga kung ano kami. Para mas maintindihan nyo yung point of view namin sa buhay namin. Kasi lagi kaming nami-misunderstood kung bakit ganito yung mga naging eksena, bakit naging ganito yung mga reaction namin sa isa't isa. Kaya very excited talaga ako kasi this time, wala nang pagpapaka-plastic, pagpapaka-peke. Ito na kami. Inanda ko na talaga yung sarili ko. Sabi ko, sinasabi naman nila sa vlog na ang buhay nila ay isa ang bukas na libro. So, kailangan ready ka talaga. And wala na rin naman akong pakialam kung ano masabi. Nung una talaga, parang ang hirap eh. Di ba, sinasabi ko yung kay Jowa, parang ang hirap kasi Jowa eh. Si Jowa kasi, pinakilala niya sa tao, pinakita niya kung sino talaga siya na naging totoo siya. Pero gusto ko, maging ganun na rin kaming lahat dito sa Toro Family. Magiging reality show na yung buhay namin. Para sa akin, oo. Kasi wala nang sugarcoat yan. Wala na talaga. Kung magmura ako, murahin ako. Kung may magsuntukan, may mag-aaway, well, kami na to. Di ba yun naman yung gusto nyo? Di ba? Pag nagpapakapeke kasi yung tao, ang hirap mahalin eh. Magandang i-hate ka na ng tao sa pagiging totoo mo kaysa mahalin ka sa pagiging peke mo. So, ready ako. Ready na ako dyan kasi yan talagang hinihintay ko eh. I can be me, di ba? I can be me na. Pwede ko na sabihin lahat ng gusto kong sabihin. Wala na tong sugarcoat. Pwede na tayo magbardagulan, di ba? Yun lang. Excited ako. So, let's go. Okay lang naman po sa akin kasi kaya nga po siya tinawag na reality show po, di ba? Kaya okay lang po sa akin. Excited nga po ako eh. I was born ready. Lahat ng drama ko, lahat ready. Oo naman, kasi matagal ko na talagang gustong gawin to. Sa vlogging kasi, marami nag-vlog na ito lang yung content. Pwedeng challenge, pwedeng prank, o anong reaction. Limited yun eh. Kita nyo naman kung ano yung buhay ko, pinapakita ko sa inyo. Pero marami pa din na pakiramdam ko. Hindi ko naibibigay sa inyo ng buo sa mga supporters namin na talaga nag-aabang. Yung explanation, kasi may ganun eh. Parang, i-explain mo naman, Mami Oni, bakit ganito, bakit ganyan? Kasi hindi siya caught on cam. Magkaiba eh. Kaya talagang ready talaga ako. Tagal na akong ready. Naiinis na nga kayo sa akin kasi masyado akong vulgar, diba? Never. Pero I saw my daughter heartbroken. Kay baby girl ko, kay Tyronia, nakita mo naman na tinry ni Mami. Ipinilit ni Mami para maramdaman mo na hindi broken ang pamilya mo. At like kong sinasabi sa'yo na walang breakup sa'yo, anak. Kaya kahit mga ex pa yan, basta nagdaan sa buhay mo, galit ka man sa kanila, masama man ang loob mo sa kanila, makikita mo sila. Nandiyan, kukunin nila yung kapatawaran mo at ang atensyon mo. Kasi, Tyronia, sabi mo nga dati, Mami, okay lang naman kahit binrake yung promise eh. Hindi. Kasi sa'yo, anak, walang breakup. Naano lang ako kasi mga dati ayaw eh. Sila tatay, ganun. Ayaw nila ng gusto, madamdamin. Kailangan lagi intindihin. Dati pa naman pinupush nito yung reality na yan. Napipigilan siya kasi ayaw nila ganito ganyan, ayaw nila ganito ganyan. Siguro dati, parang hindi pa handa yung mga tao na pumasok sa ganun, sa reality show na ipakita lahat. Kasi yung iba sa mga members, takot talaga. Ayaw nilang lumabas sa comfort zone nila. So, parang mahirap din ipilit if ayaw nila. Napapanahon din na it's time to grow at lumevel up sa mga ginagawa natin. Yes, we are content creators pero hindi natin na ipapakita lahat ng lahat ng pangyayari sa buhay natin na gustong makita ng ibang tao. So, i-share na natin ngayon kung ano talaga yung gusto nyo makita. Sinasabi ng mga bashers, lahat ng supporters, magpakatotoo kayo. Kaya ngayon, magpapakatotoo na kami. Here we go. Kasi sinubok muna tayo ng panahon. Sinubok tayo ng kasikatan, sinubok tayo ng pera, at sinubok tayo ng sitwasyon. Ngayon lang to nabuo, kahit matagal ko na talaga siyang gusto. Kasi marami kasing gusto sa Toro Family na safe sila. Madami. Matagal ko na talagang gustong i-push to. Number 1, bakit? Grabe yung support system sa akin ng Toro Family. Napaka-unfair naman kung
ako lang ang bida. Hindi ko gusto yon. Dapat kasama ang pamilya ko. Though kilala yung Toro family, gusto ko lahat kami mag-succeed. So gusto ko maintindihan nyo kung bakit kami ganito, bakit kami ganyan, anong nangyari. Kasi karapatan din ng mga viewers namin na maintindihan. At kaya pinush ko to kahit late na, kahit 2023 na, kasi hindi naman lahat katulad ko na single mom, di ba? Hindi lahat sa akin lang makakarelate. Pwedeng makarelate kay Paye, na Gen Z na sad girl. Pwedeng kay Papi na, teenage mom. Paano ba maging mom of two? Pwedeng kay Mama Marie na wala pang anak. Pwedeng kay Jowa, di ba? Na nagmahal ng single mom. Kumbaga iba-iba. Or Tyronia as a bata. Kumbaga mas maiintindihan mo, mas kapa mo kasi mas maabot mo kung bakit nga ba ganun. Ang daming takot talaga sa reality show noon sa Toro family. Kaya ngayon lang talaga siya nabuo. Kaya ako kapit na kapit kasi ambisyosa ako. Kagaya ko ng ate ko, ambisyosa ako. Ayokong mamatay ng mahirap. Wala pang Toro family, magkasama na tayo, Tony. High school pa lang ako, nagkakating na ako sa bahay mo. Wala, ayun, kasi ang nagpalaki naman sa akin pag ng mga babae, si Ate Marie, tsaka si Tony. Kaya lagi ko na silang kasama. Bago mag-Toro family, meron pang isang grupo kami. Magkakasama rin kami doon. May time na maalis ako, bumabalik ako, di nagkakaintindihan. Sa Toro family din naman eh. Hindi naman ako umalis eh. Drugs kasi ako nung kaya umalis ako. Bumalik din naman ako. Kaya kapit na kapit ako dito kasi family din eh. Sila yung tumulong sa akin. At hanggang ngayon, kami yung nagtutulungan para sa pangarap namin. Pagka parang nakalubog na ako sa putikan before, di pa kami nito, hinugot niya ako pataas. Gaya nga ng sinabi ko, si Tony nag-ampon sa akin, siya yung tumulong. Kaya kapit na kapit ako kasi, guys, itong pamilya na to, itong the originals na natitira ngayon, nagtutulungan kami ngayon pataas. Kung meron man nagiging toxic sa paligid namin, nangyari away or hindi nagkaintindihan, mas madali na maglapitan ngayon. Totoo nga yung sinasabi ng tao na mas maganda ng konti yung circle nyo basta lahat. Saan ka ba kakapit kundi sa mga taong mahal mo, di ba? Ayokong sabihin yung kumapit. Kumbaga, nagkapit-kapit tayo at hindi tayo bumitaw sa isa't isa. Hindi lang ako yung kumakapit. Pero kumakapit tayo sa isa't isa at we're holding on to the love. Yun eh. Bukod sa si Tony yon at saka si Tyronia, syempre yan na yung mag-ina ko eh. Yan na yung inspirasyon ko. And at the same time, yan yung pinangako ko sa lola ko na hindi ko pababayaan. Naalala ko, lagi ko sinasabi kay Papa Odi na samahan mo ko sa mundo na to na magawa ko na nandyan lang ako lagi sa mag-ina ko. Pero yun talaga yung kapit ko at the same time nung nawala si nanay, mas naramdaman ko yung belongingness. Toro family kasi ako bumuo niyan. Ako ang nagli-lead ng Toro family. Tony and Tyronia, na dati ring Tony and Rob. Kami yung pamilya na galing sa broken family na pinagtagpi-tagpi para maging buo. At hindi mo basta-basta bibitawan yon para magkaroon ng another heartbreak, para simpleng ugali lang, pwede naman tayo mag-adjust. Simpleng pagkakaiba natin, pwede naman natin yan mahalin, tanggapin at manatiling buo at nagsusuportahan. Ewan ko ba, pili ko sa past life ko, parang kambal kami. Kambal kami ni Oni, gano'n. Hindi ko siya maiwan. Since the day na nag-self-harm siya, back then, hindi ko na talaga siya iniwan. Hindi ko alam, guys, pero deep inside talagang mararamdaman mo yun eh. Na talagang mahal mo yung tao, mahal mo yung pamilya. Kaya kapit na kapit ako. Kahit anong mangyari, kahit nagkakagulo na kami lahat. Pagmamahal, yun yung number one thing. Actually, ito dati kasi, wala pa kaming sariling bahay. And lagi kami nakikitira, lagi kaming renta or nakikitira. And lagi kaming nangangarap. And then, ang sarap sa pakiramdam kasi na unti-unti natutupad namin yung pangarap namin na magkakasama. Up until ngayon, hawak ko pa rin yun eh. Na kahit gaano kahirap yung pagdaanan namin, kahit mas pahirap ng pahirap yung challenges na pinagdadaanan namin ngayon, always ako naglo-look back sa mga pinagdaanan namin dati na kung ano yung meron kami ngayon, nagiging grateful kami. Kasi once pinangarap namin kung nasa kami na yun. And yung progress ng buhay namin, from walang-wala up until now na medyo komportable na yung buhay namin, yun yung rason kung bakit sobrang solid namin. And hindi siya masusuktian, hindi siya mapapantay ng kahit na anong bagay. Yung samahan namin na talagang walang iwanan kahit anong mangyari. Ganun. Siyempre, deserve ko naman. Diba? Actually, hindi naman nila maiisip na ibigay sa akin yun kung hindi ko naman deserve. Diba?
Although, minsan kasi may ugali talaga si Tony na kahit hindi pa deserving yung tao, napakabait niya at naaabuso. Pero ako, feeling ko naman, hindi naman ako abusado, guys. Kasi lahat naman ng binibigay sa akin at lahat naman ng pagmamahal na natatanggap ko, material man or kung ano man ang ibigay nila sa akin, deserve ko yun. At ramdam ko sa sarili kong deserve ko yun. Dahil sa tagal at sa dami ng dumaan dito, still nandito pa rin ako sa tabi niya. And lahat ng mga naibigay kong pagmamahal, pagsisilbi sa pamilya, at kung ano pa man na naibigay ko in return, feeling ko naman deserve ko. Mga natanggap ko, kotse, taon-taon. Yearly! Taray! Also, kwarto. Kasi, lagi siyang nag-a-adjust sa akin. As in. Feeling ko nga 50% na ng bahay kami nakatira eh. Team happy na lang. Mga material things, mga damit, binihisan niya ako, pinaretoke niya ako, inayos niya ako, pinalba niya ako sa dati kong buhay, mga ganong bagay. Bakit hindi? pero sa ngayon, hindi ko pa naman kailangan ng kotse kasi meron naman na ibigay sa akin 3, di ba? Aanin ko pa yung pang-apat, di parang ano naman na. Pero kung ano, baka naman, pwede naman. Sa totoo lang, ngayon ko lang na-realize. Number 1, intrimitida ako. Sobrang intrimitida ako, guys. Pero, yung pagka-intrimitida ko naman, 50% naman dun useful. All around ako, guys. Feeling ko sa past life ko, ang dami kong tinrabaho. Kasi kahit saan kami mapunta, kunwari, may taping si ganito. Kapag kailangan ako, sige, kaya kong mag-PA. Kapag may nasirang damit, sige, tatahiin ko. Kumbaga, all around ako, guys. Siguro ako yung ate ni Tyronia. Yun talaga yung napifeel ko na ate ako ni Tyronia. Kasi sinabi ko naman yun na gusto kong magkaroon ng kapatid si Tyronia. Gusto kong ma-feel niya na hindi siya nag-iisa kahit hindi siya nabibigyan ng kapatid ni Mami. Nandito ako. And also, syempre, bunso rin ng Toro family. Jency, ganon, arte. Live seller ng fam. Ayun, yun ang role ko talaga. Tumutulong sa lahat sa bahay. Minsan nga inuuna ko talaga yung sa bahay bago si Papi. Pero pag uwi ko naman, si Papi naman yung ano ko. Yes! You're always on, Mama! Kumbaga ako yung taga-balance ng sitwasyon. Pag mainit na, magpapatawa, ganun. Stress reliever ni Jowa. Siguro ano po ang role ko, pagiging makulit doon. Tapos, hindi ko po talaga alam, hindi ko po alam kung maldita, mabait. Hindi ko po talaga alam sa ngayon po. Ako ang pinakamalaking kontrabida. Tama at mali. Kasi madalas, tama yun para sa kanila pero mali yun sa akin. Madalas, mali yun sa akin pero tama yun sa kanila. So, taga-balanse ng facts. Parang all around ako eh. At syempre talaga mas maasahan niya ako sa bata kasi mas mahilig talaga ako sa bata. Yun ang role ko, pagiging papa ng lahat. Hindi ako basta leader na, gawin mo to, dapat ganito, dapat ganyan. Hindi. Is yung role ko kasi sa kanya parang gusto ko maging halimbawa. Hindi lahat pag ginawa ni Tony Fowler as a leader, gagawin ng lahat. Though oo, inaamin ko na ako yung nag-impluwensya sa pamilya ko talaga na mag-vlog. Kahit ayaw nilang humarap sa camera, kasi gusto ko magkapera kami. Gusto ko pare-parehas kaming hindi pagdaanan yung dati na walang makain, lagi nakakommute, ang hirap ng buhay, nakikita na kung kani-kanino. So, gusto ko maging example. Kasi yung Toro family, role din naman nila na, Tony, mali na to. Tony, sobra na yan. So, nagiging example din ako. Pwedeng bad example, pwedeng good example. Pero ako ang mami Oni ng Toro family, bukod sa leader, parang ang role ko lagi taga-bayad. Para magbayad ng mga kung ano-ano. Agree ba kayo, guys? Di ba? Yes. But, I am not sure kung this lifetime pa. Hindi ko alam, baka sa susunod kong buhay, hindi ko pa masabi. I am very sorry kung wala ka pa sa mundong to and undecided si Mami kung bibigyan ba kita ng life o hindi. Kung kay Tyronia, ang bilis ko ibinigay at sa'yo hindi. Kasi anak, ayoko mapagdaan namin pinagdaanan ni Tyronia na humahabol sa akin sa pinto. Umiiyak dahil alis si Mami yung tatrabaho. Lalo na ngayon, may pista na ako, may mga taping ako. Ganun. Pero I love you, my future baby. Half ng buhay ko,
kasama ko kayo. Wala akong pinagsisihan kasi na-enjoy ko yung journey na kung saan tayo nanggaling up until now. Lahat ng memories mapamasaya o mamalungkot, mapameron o mapawala. Wala akong pinagsisihan kasi matatag tayo magkakasama. Kahit madaming nag-iwan, kahit madaming naggamit, kung sino yung talagang nandun since day one up until ngayon, hindi nag-iiwanan. Kaya yun, wala akong pinagsisihan sa lahat. Salamat, pinaramdam niyo sa akin na may pamilya ako. Na kahit lumaki kami ni ate na broken family, lalo kay mami, pinaramdam mo sa amin na kahit hindi kami lumaki ng buo, meron kaming guidance ng magulang. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami hinayaan na lumiwas ng landas. Tinulungan mo kaming maging better person. Tinuruan mo kaming mag-grow at mas makilala yung sarili namin, kung ano ba yung passion namin, kung saan kami masaya. Puro pagmamahal, yun lang. Puro pagmamahal sa Toro Fam. Kapit lang, sabay-sabay tayong aangat. Walang bibitaw. Kasi kung wala rin naman Tony, walang Toro family. Tony, Ate Marie, Tyrone niya, yan. Kung Toro family. Salamat. Kasi kahit na ang dami nating problema, kahit na ang dami nating mga hindi pagkakaintindihan, at the end of the day, we always choose to stay together. Lagi tayong nagkakapatawaran sa isa't isa. Lagi natin naiintindihan yung bawat isa. Walang katapusang maraming salamat sa inyo sa pagtanggap sa akin, sa pagpapabago ng mga negative kong ugali, sa pagpapabukas ng panibagong pinto na maintindihan ko yung mga bagay na ganito, maintindihan ko yung mga bagay na ganito. Sobrang maraming salamat. At itong pamilya na to, ang hindi ko iiwan hanggang dulo. Salamat sa lahat. Siyempre, pinagtagpo tayo ng tadhana kahit di tayo magkakadugo. Mahal na mahal ko kayo. Marami tayong pinagdaanan na problema pero lahat yun nalampasan natin dahil mas lamang yung pagmamahal natin sa isa't isa kumpara sa galit or tampo or whatever. Marami akong pagkakamali, marami akong nasaktan, marami akong na-offend sa pamilya natin, pero tinatanggap nyo pa rin ako. Maraming salamat at hayaan nyo ibabalik ko lahat yun. Ayoko lang maging madrama. Basta salamat sa inyong lahat. I love you. Sana po, wag po tayo maghiwalay-hiwalay kasi po, yun nga, madami pong umaalis sa Toro family. Madami silang may mga ayaw. Wala, gusto lang nila kasi yung mga iba nasasakal na po, ganon. Pero para sa akin, ang Toro family po ang home ko, ang family ko na po. So yun po, sana po, wag po kayo mag-away-away. Message ko sa Toro family, mahal na mahal ko kayong lahat. Galingan ninyo and patunayan ninyo kung bakit niyo deserve it. Kahit sobrang dami kong stress na pinagdaanan, ang daming dumaan dito at umalis. Sige, sabihin naman nila na nagkaroon ng gamitan, kumita ng pera dito, nagpasikat, umalis, nangako, nag-break ng promise. Hindi ko mapigilan kahit minsan nakaka-stress. You are my life. Hindi lang si Tyrone, kayong lahat. Kahit minsan, pakiramdam ko, hindi dapat na saloko kayo. Kasi marami akong pinakawalan sa Toro family na bakit ba ako nagpapakabayani dito, putang ina? Bakit ba ako nagpapakahirap kung ayaw yung iliwag? Pero sa Toro family na natitira, ang message ko sa kanila, galing sa ilalim ng puso ko to. Tagal kong gustong bitawan. Kung darating man yung panahon na gusto nyo na akong iwan, gusto nyo magkaroon ng sarili nyong pamilya, magkaroon ng sarili nyong bahay, sana huwag nyo sayangin yung mga tinulong ko sa inyo, yung mga tinulong ko sa inyo. Sana huwag nyo sayangin tulad ng mga umalis dito. Kasi every time na nakakausap ko yung mga umalis dito, nasasaktan ako, pakiramdam ko, nag-fail ako. Dahil hindi na nila nagagamit yung binigay ko sa kanila. Pakiramdam ko, fail akong leader. Kaya pag one day, kahit pangakuan nyo ako ngayon na hindi nyo ako iwanan tulad ng pinangako ng iba, gusto ko, balikan nyo itong mga videos na to. Ginawa ko itong reality show na to kasi gusto ko ng memories natin together. Gusto ko pag nagkaroon tayo ng mga apo, hindi natin sasabihin sa kanila, alam nyo ba, nung kabataan namin, ganito kami. I-play mo na lang. Ipapanood mo sa kanila kung paano tayo nagtiis, naghihirap, nagsakripisyo, nagtiisan ng ugali ng bawat isa, nagtulungan, naghirap, para magkaroon ko ano yung meron tayo ngayon. Dati, alam nyo ba? Oo, sige, corned beef. Sa totoo lang, okay pa yun Pero dati marami kaming panahon na isa na lang yung ulam naming isda. Uwi ako, tapos kinain pa ni Papi, tsaka na isang grupo. Tapos mag-aaway kami. Kasi
Hindi nila ako tiniran sa isang galunggong na isda. Ganon kami kaputang ina-packed up before. Ngayon, malayo. Lagi kong pinagpapasalamat sa Toro family lahat. Sino ba ako para magreklamo kung hindi pa tayo sobrang successful, di ba? Kasi 5 years ago, 10 years ago, pinangarap natin to. Ngayon, nandito na siya. Toro family, kaya ako nandito sa inyo kasi hindi dahil mahal ko lang kayo, kundi mahal ko din yung sarili ko. Kasi habang tumatagal, nare-realize ko, kailangan ko mahalin yung sarili ko. Kailangan kong palibutan yung sarili ko ng mga taong mahal ako. Yung nakikita nila yung worth ko, pumupunta ako sa mga taong kahit iwan niyo ako, kahit anong mangyari, pero yung memories na dadaling ko hanggang sa huling hukay ko, yun yung paaalagahan ko at yun yung maiiwan ko sa anak ko. Una sa lola ko, syempre. Sinabi ko to kay la mami din. Tinupad ko yung pangako ko sa'yo na hindi ko iwan si ate. Samahan ko siya. Ikaw yung nagsasabi sa akin na magiging okay ang lahat, magiging okay kami, magsasama rin kami sa isang bubong, makakakain kami sa isang table. Thank you kasi hindi mo ko hinayaan na isipin yung mga ganong bagay na mawala na ako ng pag-asa na maramdaman yung pagmamahal ng pamilya. Wala na si Hila eh. Yung mga naging proud sa akin, wala na. Sila nanay, sila mami, ayun, sila papa. Tapos lalo na yung may family na, kasi happy pa, di pa nila naabutan na lumaki, gano'n. Then nalulungkot lang ako kasi di nila nasabaybayan sila happy na lumaki baby lang, nanay, sila mami. Kasi lahat ng pamangkin natin, naabutan nila ng ilang taon. Sila happy lang, hindi. Masasabi ko lang much, better na ako ngayon kaysa dati. Si Lola Milin. At saka sana po, proud siya sa mga ginagawa ng Toro family at mga nangyayari sa Toro family ngayon po. Yung lola ko. Kasama na doon syempre yung mga tita, mami, mga kamag-anak, inspirasyon mga bata, pamilya, Toro family. Pero number 1 na para sa akin pinaka-importante yung lola ko. Kaso hindi niya na ako mapapanood ngayon. Siguro sa langit. Sa lahat ng shows sa stage, hindi kasama yung magulang, lagi siya nanonood. And masaya ako kasi kahit sa sandaling panahon, nakasama ko siya sa mga skit. Mapakita namin sa buong mundo yung kakulitan niya. Kung gaano siya kagaling na komedyante rin at tagagawa ng kwento. Guys, kahit ano pang itawag niyo sa akin, bahala kayo. Alam niyo kasi guys, para sa akin, kung tawagin niyo man akong alipin, sunod-sunuran kay Tony, malamang jowa ko yan. Kaya ba ako gusto niyo sumunod? Sa jowa niyo? Sa inyo? Siyempre jowa ko yan guys eh. Kung anong tingin niyo sa akin na alipin ako, wala akong pakialam. Kasi para sa akin, sinuko ko yung buhay ko kay Tony at kay Tyrone niya. Sila na yung mundo ko ngayon, sa kanila na umiikot yung mundo ko. Sila na yung dahilan, bakit ako nagpupush ngayon sa kung magiging sino ako. Yun siya guys, kaya kung maging alipin ako, okay lang yun. Kasi sila yung mundo ko. At syempre, pag ang mundo mo, iingatan mo. Ganun lang siya kasi. Hindi na ako makatingin sa camera. Syempre, number 1 jowa, salamat. Kasi marami kang binago sa buhay ko. Walang nakapagpabago kahit sino. Kasi maraming moment na yung kahit yung nanay ko na, hindi ko masunod. Kagaya nga ng lagi ko sinasabi na sinalba mo ako sa pinaka-down ng buhay ko na wala nang naniniwala sa akin. Binigyan mo ako ng pagkakataon, kumbaga nagbukas ka ng ilaw para maniwala ako sa sarili ko. So marami din moment ngayon na tamad pa rin ako pero nandiyan ka pa rin na ginagabayan mo ako. Salamat kasi ikaw yung numero 1 naniwala sa akin. Nakaya ko to. Kahit anong sabihin ng mga tao na mukha na akong tangang umaalalay sa'yo. Dahil na wala akong pakialam, nandito lang ako. Sasamahan kita, pagmamaniho kita. Kahit masama pakiramdam ko, kahit mawalang-wala na tayo, pero wag naman sana, Lord. Maraming salamat. Marami akong kaibigan na nagsasabi sa'yo na nasa maling partner ako, nasa maling circle ako. Mali sila. Kung meron man pinakatamang nangyari sa lahat ng pagkakamali ko, yun yung dumating kayo sa buhay ko ni Tyrone niya. Maraming salamat sa walang sawang pag-intindi, sa pagiging immature ko paminsan. Maraming salamat sa hindi pagsuko. At syempre, maraming salamat sa pagiging mabuting ina kay Tyrone niya at pagiging magaling na leader sa pamilya natin na Toro family. Mahal na mahal kita, jowa, kahit anong mangyari. Dito lang ako palagi. Protektahan kita,
pagsisilbihan kita. Bibigay ko lahat sa'yo, jowa. Kahit anong makakaya ko. Mahal na mahal kita. Hindi kita iiwan hanggang dulo. Una sa lahat, gusto kong mag-sorry kasi alam kong wala pa kayong kamuang-muang at hindi naman kayo nag-agree dito. Pero gusto ko rin na maintindihan nyo na hindi lang to basta gusto ko ipakita sa tao yung buhay ninyo. Pero gusto ko rin na paglaki ninyo, makakapag-look back kayo sa memories natin. Kasi maiksi ang buhay. Maiksi ang buhay and ako, maagang namatay ang lola nyo, ang lolo ninyo, na hindi ko man lang din natanong sa sarili ko kung ano ba yung mga memories natin nung maliit ako, na hindi ko na rin may share sa inyo kasi wala akong idea sa buhay ko dati nung maliit ako. Limot ko na, ang dami kong traumas, ang dami kong mga hindi na matandaan. Kaya gusto ko maintindihan nyo na ito yung magsisilbing diary ninyo. One day, pwede yung balik-balikan. Kung sakali ba na wala na ako sa mundo. I'm sorry, hindi kita naalagaan. I'm sorry, anak. Kung I can put it into words kung ano yung nararamdaman ko. Masakit. Every time na bring up kasi yun, bumabalik lahat ng sakit, lahat ng puot sa dibdib ko. Kasi pamilya ko, parang iniwan ako naiwan ako. Kaya hindi ko naman sila sinisisi. Pero mas lamang talaga yung marami akong pagkakamali kaya hindi ka nabuhay, anak. I'm sorry dahil hindi kita naalagaan, hindi ka natutukan ni Papa. Pero I'm sure na kung nabubuhay ka ngayon, makapapa ka. Mahal na mahal kita. Alam kong pinapanood mo kami ng mama mo. Sana gabayan mo kami sa lahat ng gagawin namin na tatahakin sa buhay. Hayaan mo magkakaroon ka ng kapatid. At alam kong naniniwala ako sa reincarnation. Sama tayo ulit, anak. I love you. Ang message ko sa dapat mag 4 years old ko na baby, Zino, mahal na mahal kita. And I hope proud ka sa amin ni Papa Odi sa bawat ginagawa namin ni Papa Odi. Ikaw yung nagpapatibay sa amin at nagpo-pull back sa amin together sa love. Binuo mo, pinagtibay mo. Masaya pa din ako kasi natatawag akong mama. Mama ma rin ang lahat. Kasi ikaw yung isa sa patunay na naging mama ako ng ilang months. I am not okay. I am just surviving every day. Yun yung totoo. Walang araw ngayon na hindi dumaan, na iniisip ko na pwedeng huwag na lang ako magising. Hindi talaga ako okay. But every day kong tinatatagan yung loob ko and pinipili ko maging okay. Tinatry ko yung best ko maging okay. Naghahanap ako ng mga problemang isosolve araw-araw para magkaroon ako ng reason to go on. Ayoko mag-anak kasi meron anger issues si Odi. Meron din ako anxiety and depression. Yung anger issues ni Odi para sa akin, na-label ko na siya na gano'n. Pero yung ibang tao, para sa iba is normal lang. Pero sa akin, anger issues na yun kasi parang overreacting ako sa mga bagay. Ayoko iparamdam sa magiging anak natin na yung nangyari kay Aaron at Tyrone. I cannot do that. Wala po. Wala. Wala akong gustong sabihin sa Thank you po. Kasi binuhay mo pa po ako. Kasi di ba nga po, madaming tao or mga tao na nagsasabi sa'yo na huwag mo nang buhayin, mag-aral ka na lang. Huwag mo nang buhayin. Pero ito ako ngayon, sinasali niyo po ako sa reality show. At saka, famous na po ako. Thank you, Mami. At saka, sorry po kung nasistress po kita. Parang kaninang umaga lang po, bad trip ka na naman. Pero sorry po, Mami. Yan po, I love you, Mami. Wala. Sana makarma siya. Kasi buhay yun, binigay yun
Papa Jesus tapos hindi mo bubuhayin. Yes po, kasi lahat naman ng tao may pagkakamali po eh. Hindi lahat perfect po. Sobrang madami ko yung aabangan. Kasi this time, as I said, wala na talagang pagko-cover up, wala na talagang pagpapanggap, and sobrang makikita niyo na kung ano yung totoong nangyayari sa buhay namin. Wala nang censorship. Ito na talaga yun. Very transparent na kami, and mawiwindang kayo. Abangan nyo dahil every Saturday, ayan, ang The Originals, mapapanood nyo na. Mag-enjoy kayo dito dahil maraming kaganapan. Manood kayo ng Toro Family Reality Show every Saturday, guys. Ayan. Inaanyayahan ko kayo guys na manood ng The Toro Family Reality Show at dito nyo lahat mapapanood, lahat ng drama, nakakatawa, suspense, lahat action, lahat nandito na. So guys, manood kayo. Abangan nyo to. Ni-invite ko kayong lahat na manood ng Toro Family Reality Show every Saturday. Dito nyo na talaga guys makikita yung ugali ng bawat isa. Sakte, no sugar coating, malala. So yun po, lagi po kayo manood sa mga ganap po namin kasi madami pong mangyayari sa amin sa Toro Family or sa The Originals po every Saturday po yan. Ito yung show na mas lalo nyo kami makikilala at mas lalo kayong makaka-relate dahil lahat ng mga bagay na pinipilit namin control dito unstoppable. Guys, sa mga manonood ng reality show namin, ito na yon. And na-excite ako sa kung ano mangyayari kasi this time wala tong content, wala akong iisipin kahit na ano, nakakatanggal nga siya ng stress pero privacy namin sa sacrifice namin. Pero okay lang, sige lang, sana manood kayo. At ito ay kwento ng simpleng pamilya na tulad ng pwedeng maging kwento ng buhay nyo. Pwedeng makarelate kayo. Hindi ko alam kung saan papunta to sa totoo lang. So, ko lang talaga siyang simulan. Kasi simula nag-rap ako, lahat naging rapper na. Kaya ngayon, umiiba ako dahil trendsetter ako. Gusto ko ng reality show. At alam ko, maraming kagaya dito. So, happy ako na nagsisimula si Mami Oni ng mas makatotohanan dahil lahat ng tao pwede mag-artista, pwede mag-portray ng image, lahat ng tao pwede rin magkaroon ng opportunity na magbukas ng YouTube channel nila. Pero hindi lahat ng pamilya o ng social media artist na makikita nyo ay kaya magpakatotoo sa camera. Kaya sana manood kayo every Saturday.